Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin kung saan ay na-trigger po ang higit $110 million na amount ng Bitcoin at na-liquidate po ito. Ibig sabihin po ay naglaho. Ayan, dahil sa naganap na isang bullish breakout. Siyempre, yung mga na-liquidate po na ito ay yung mga nag-short, yung mga naka-short position. Ayan, ito po yung mga traders na naniniwala na babagsak ang Bitcoin sa mga susunod na araw. Pero hindi po yan ang nangyari. Kung pag nagkamali po kasi sila ng open position, ayan, at sila ay naka-short tapos ito ay umakyat, ay talo po yan. Ayan, maliliquidate po yung kanilang short position. Ayan. Kasi yung naging performance po kasi ni Bitcoin ay bigla po siya ulit umakyat. And akala po siguro nila ay magkakaroon ng retracement na naman or rejection na naman sa presyong or sa resistance line na 38K. Pero iba po yung nangyari. Nagkaroon ng bullish breakout kaya ayan, maraming na-liquidate. Ayan, biruin mo naman, umaabot sa 110 higit $110 million yung amount na liquidate dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, Binance surged to nearly $40,000 led to a remarkable market rally resulting in over $140 million in liquidation. Kaya yan, daming mga naka-short. Sila po yung natalo rito. Yan, talo po sila. Yan, dahil sa hindi inaasahan ay nagkaroon ng market rally. The market liquidations predominantly affected short sellers, who suffered losses over $110 million in 24 hours. Yan na nga yung mga sinabi ko kanina, ito yung mga short sellers. Kung pag naka-short ka at bumabagsak yung market price, ay kumikita ka. Pero kung pag bigla itong umakyat, ay talo ka. Yan, yung mga long naman, yung mga naka-long, ay buyers naman po yan. Kung pag umaakyat yung market price, ay syempre kumikita ka. Pero kung pagbiglang bumagsak ay syempre talo ka naman. Kaya ganyan lamang po yung laro sa derivatives or futures trading. Yan, wrap Bitcoin, WBTC supply on Ethereum has decreased despite Bitcoin's increasing value in November. Bitcoin's BTC price surge near $40,000 left short sellers with losses exceeding $100 million over the past 24 hours. Notably, these gains have not translated into wrapped Bitcoin or WBTC on Ethereum despite the crypto market enjoying a green run. Kaya yan, nag-i-enjoy daw po ang crypto market. Ayan, meron tinawag pong green run kasi nakikita po natin sa ating sa mga prices natin na kulay green yung mga kulay ng mga presyo. Ayan, mga prices. Ayan, ginagamit po kasi yung color codes po kasi dito ay kung pag green ay ayan, gain po yan. Umaakyat po ang market price. Kung pag kulay red naman ay bumabagsak naman po yung mga market price. Short sellers lose over $100 million. The recent crypto's market upswing caught several market participants off guard as traders endured over $140 million of liquidations, with short sellers alone bearing the brunt of over $110 million in losses. This was the second largest amount of short liquidations in any day since mid-November. Kaya ayan, yung pangyayari na ito ay ito raw yung pangalawa na second largest amount ng short liquidations. Bitcoin traders face significant liquidations totaling $36 million, mainly affecting those who had taken short positions. Ethereum traders, on the other hand, experienced liquidations amounting to about $32 million. And Solana traders encountered over $6 million in liquidations as the price of Solana briefly surged beyond $65, marking its highest price point since May 2022. Kaya yan, sa iba't ibang mga cryptocurrencies naman ay meron din pong mga na-liquidate. Yan, katulad na lamang ni Ethereum, may na-liquidate po na $32 million. Kay Solana ay over $6 million. Yan.
Ayan po, kay Ethereum at saka kay Solana. At marami pa pong iba dyan. Ayan, ito lang po kasi yung mga kilalang mga cryptocurrencies. Kaya kawawa po yung mga naka-short, sila po yung nadali dito. Crypto exchange Binance recorded the most losses among its counterparts at $53.44 million, followed by OKX at $51 million. Ayan. Yung crypto exchange na nagkaroon ng record ng most or highest losses ay syempre si Binance, kasi syempre siya po yung pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Ayan, yung mga na-loss po dito na naka-short ay umaabot po yung kanilang yung na-liquidate na amount sa $53.44 million. Ayan, yung dito naman sinundan po siya ni OKX na nasa $51 million. The liquidation occurred as Bitcoin continued its year-long rally. Technical analyst Korosh AK said Bitcoin has found new resistance at $40,000 and built a strong support around $38,000, hinting at a potential alt season on the horizon. Kaya ayan, ayon po yan kay Korosh AK ay meron po siyang nakita na nabuong isang bagong resistance dito sa $40,000. At yung $38,000 ay naging isa na po itong matibay na support line. Yan, Bitcoin's new resistance, 40,000 in new support at $38,000. Time to rotate to altcoins again, especially ones that break local highs. We haven't had a red weekly candle for 2 months, Korosh AK said. Yan, dahil sa panibagong resistance line at saka support line natin dito, ayon kay Korosh AK, ay dito naman daw po tayo sa mga altcoins. Ayan. WBTC or Wrap Bitcoin supply decreased in November. Wrap Bitcoin supply on Ethereum decreased by around 2% or more than 3,000 BTC in November. This indicates that demand for BTC on the Ethereum blockchain has remained muted despite the flagship's assets rising value. Kaya ayan, medyo parang kumonte or ayan, maliit lamang yung decrease dito kay Ethereum. Yung Bitcoin, Wrap Bitcoin po yan. Ayan, 2% lamang po. Ayan, Wrap BTC order book shows that the digital assets saw more burning than minting during the past month. There are currently 160,286 Wrap Bitcoin against 160,293 Bitcoin held in custody. Ayan, ito naman po yung chart. Ayan, mula po ito kay Glassnode. Ayan, yung Wrap Bitcoin supply po ito ng yung Wrap version po ito. Tom Wan, a research analyst with 21Co, explained that the balance decline could be linked to decreased DeFi appetite and the emergence of BRC20 on the blockchain network. At the peak of its supply, demand for WBTC was relatively high as investors found a use for it in their DeFi activities. Kaya yan ang dahilan daw po kung bakit nagkaroon ng decline ang Wrap BTC ayon po kay Tom Wan. Ayan, isa po siyang research analyst ng 21Co, ay dahil sa ayan yung hindi na parang nabawasan na yung interest ng mga tao sa mga DeFi. At maliban dyan ay yung emergence daw ng BRC20 sa mga blockchain network. However, with several DeFi protocols struggling to reach previous heights, demand for WBTC has waned. Kaya ayan, mukhang yung Wrap BTC ay nanghina na talaga. Ayan, supply for WBTC decreased by negative 2.16% despite the increase in BTC price in November. DeFi appetite hasn't fully picked up yet. The TVL on Ethereum is still down by 75% compared to ATH. Yan, one added. Kaya yan, maski umakyat yung presyo ni Bitcoin ng 10.8%, positive 10.8% nitong nakalipas na buwan ng November, ay parang walang epekto dito sa Wrap BTC. Kaya yan, hindi gaanong naapektuhan at dahil dulot po niyan ng yan na nga, nawalan ng interest yung mga tao dito sa DeFi. At ayan, yan yung tungkol sa balita natin ngayon. Kaya Bitcoin, ayan, maraming mga na-liquidate na mga naka-short. Ayan, maraming mga natalo. Siyempre, kaya mas maganda pa rin po yung kung hindi po tayo magaling sa pagtitrade, ay mas magandang mag-stick na lang muna tayo sa spot trading. Kasi sa spot trading ay hindi po tayo pwedeng maliquidate dyan.
Kung pag bumili po tayo ng Bitcoin ay basta i-hold lamang po natin yan. Yan, i-hold lamang po natin yan at wag po nating ibebenta kung pag tayo ay nasa losing side. Ibebenta, darating din yung panahon na ito ay magkakaroon ng gain at saka natin ito pwedeng ibenta. Kaya kung hindi po kayo magaling sa trade or kulang pa kayo sa practice ay wag muna kayong magti-trade sa futures. Sa spot trading muna. Yan po yung recommendation ko sa mga bago lamang rito. Yan, mag-aral muna kayo. Ayan, para hanggang sa magaling na kayo, lalong-lalo na sa risk management kasi mahalaga na rin po yan. Kasi sa pagdating po sa futures trading ay talagang mayroon ka at magkakaroon ka talaga ng loss dyan. Pero basta ang malaga ay mas malaki yung bilang ng number of winnings mo kumpara sa number of losses mo. Kaya yan po ang pagdating sa mga futures trading or derivatives. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.